Magandang umaga, grade 9. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Johnson. Amen. Bago kayo umupo, maaari bang pakipulot muna mga kalat na nasa inyong upuan at pakiayos na rin ang hanin ng inyong upuan. Bago tayo formal na dumako sa ating bagong aralin, ay magkakaroon muna tayo ng maikling aktibidad at tatawagin ko itong hulaan mo ako. May mga larawan dito na kung saan huhulaan mo lamang ang angkop na salita na siyang may kaugnayan sa ating talakayin ngayong araw. Handa na ba kayo? Sino ang gustong humula? Don? Salapi? Sino pa bang may ibang kasagutan? Jansen? Bangko? Sino pa bang may ibang kasagutan? Jomi? Patakarang pananalapi? Patakarang pananalapi nga ba? Tama. Mahusay. Kapag naririnig nyo ang salitang patakarang pananalapi, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Rodolfo? Pera? Maraming salamat. Ang pera ay may mahalagang ginagampanan sa tinatawag nating patakarang pananalapi. Sapagkat ang patakarang pananalapi ay isang sistema pinapairal ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang makontrol ang supply ng salapi sa ating bansa. Meron naman tayong dalawang bahagi ng patakarang pananalapi na kung saan ipinapatupad ito ng Bangko Sentral. Ang una ay expansionary money policy. Kapag naririnig nyo ang expansionary money policy, ano pumapasok sa inyong isipan? Jansen? Maraming salamat. Ang expansionary policy ay ibababa ng pamahalaan ng interes sa pagpapautang kaya mas maraming negosyante ang namumuhunan at ang nahihikayat na humiram ng pera upang idagdag sa kanilang negosyo. Naiintindihan ba klase ang expansionary money policy? Ngayon naman ay dumako na tayo sa contractionary money policy. Maaari bang pakibasa, Rose Ann? Maraming salamat. Pag sinabi naman natin contractionary money policy, ito yung pagbabawas ng puhunan o sa isang produksyon. Kaugnay rin dito ay ang pagbabawas ng sahod ng mga manggagawa, kaya naman ang paggasta o demand ay bumababa. Ngayon naman ay dumako na tayo sa institusyon ng pananalapi. May dalawang uri ito, ang bangko at di bangko. Kapag sinabi nating bangko, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Samantha? Maraming salamat, Samantha. Ang bangko ay isang institusyong pananalapi na tumatanggap ng mga deposito at ginagamit ang mga ito sa pagpapautang. Katulad nga ng sinabi ni Samantha, ang bangko ay pwede tayong mag-impok o mag-ipon ng pera dito. Meron namang 4 na uri ang bangko. Ang commercial bank, thrift banks, rural banks, specialized government banks. Dumako muna tayo sa commercial bank. Maaari bang pakibasa, Ashley? Maraming salamat. Ang commercial bank ay isang malaking bangko, maaari din tumanggap at magbigay ng letter of credit at iba pang instrumentong kredito na malaki ang maitutulong sa patuloy na pag-unlad. Naintindihan ba ang commercial bank? Maraming salamat. Kapag sinabi naman nating thrift banks, ang bangkong ito ay pinapayagan din magpautang sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagbili ng mga ito ng mga government securities. Kapag sinabi naman natin rural banks, ang bangko na tumutulong sa mga magsasaka at maliliit na negosyo. Meron namang dalawang halimbawa ang specialized government bank. Ito ay ang Land Bank of the Philippines, na kung saan ang bangkong ito ay tumutulong upang magkaroon ang mga negosyante ng kanilang pangangailangan sa puhunan. So, ang commercial bank class, ang rural bank, ay ito ay nagbibigay ng mga pautang or puhunan sa mga negosyante. Ang Development Bank of the Philippines naman ay prioridad ng bangkong ito ang mga small and medium scale industry. Ang isang halimbawa nito ay ang Islamic Investment Bank of the Philippines. Kapag sinabi natin Islamic Bank of the Philippines, ito ay isang bangko na kung saan tumutulong sa mga Pilipino-Muslim na magkaroon ng puhunan sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Naiintindihan?
Ang kasunod naman ay ang di bangko. Kapag sinabi natin di bangko, isang institusyon kung saan ang mga kasapi nito ay tumatanggap ng kontribusyon. Ang halimbawa nito ay ang kooperatiba. Ito ay isang kapisanan na binubuo ng mga kasapi na may nagkakaisang pangkabuhayang layunin. Ang layunin ng kooperatiba class ay magbigay ng isang nagkakaisang pangkabuhayan na layunin. Ang pawn shop naman class, kapag narinig nyo ang pawn shop, anong pumapasok sa inyong isipan? Tama. Ang pawn shop class, ang mga tao ay maaaring makipagpalitan ng halagang ari-arian tulad ng alahas at kasangkapan kapalit ng salabing katumbas ng isinangla. Government Service Insurance naman ay nagbibigay ng life insurance sa mga kawaning nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno. Kapag sinabi naman natin Social Security System, nagbibigay ng siguro sa mga kawani ng pribadong kumpanya at kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan, tulad ng pagkakasakit o di kaya ay ang pagkamatay. At ang panghuli naman class ay ang Pag-ibig Fund. Pangunahing produkto ng Pag-ibig Fund ay tungkol sa pabahay ng mga kasapi ito. Meron pa ba kayong katanungan sa ating talakayan? Kapag wala na, ako naman ang magtatanong. Sa tingin nyo, ano nga ba kalagahan ng patakarang pananalapi sa ating bansa? Camille? Mahusay. Ang kahalagahan ng patakarang pananalapi sa ating bansa ay nakokontrol nito class ang dami ng supply ng salapi sa ating bansa. Sapagkat kapag hindi na kontrol ang supply ng salapi sa ating bansa, ay hindi magagamit ng maayos ang ating mga salapi. Naiintindihan ba? Bilang mag-aral naman class, ano kaya ang may tutulong ninyo upang makontrol ninyo ang salapi ng ating bansa? Sino ang gustong sumagot? Ashley. Salamat Ashley sa inyong kasagutan. Bago naman tayo magtapos sa ating aralin ngayong araw, ay pwede bang maglabas kayo ng isang malinis na papel? At magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. Ang panuto nito ay bilugan ng titik ng tamang sagot. Meron na bang mga papel ang lahat? Babasahin ko ang katanungan. Ito ang ginagamit na puhunan ng bahay kalakal o pamahalaan. A. Produksyon. B. Pagkonsumo. C. Salapi. Number 2. Ito ay isang sistemang pinapaira ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang makontrol ang supply ng salapi sa ating bansa. A. Patakarang piskal. B. Patakarang pananalapi. C. Salapi. 3 naman ay maaari tayong mag-ipon ng salapi dito. A. Negosyo. B. Bangko. C. Commercial bank. Pang-apat naman, tumutukoy sa hindi institusyon na kung saan ang kasabi nito ay tumatanggap ng kontribusyon. A. Di bangko. B. Bangko at C. Commercial bank. Number 5 naman, pinapatupad ng pamahalaan upang makihikayat ang mga negosyante na palakihin pa o magbukas ng bagong negosyo. A. Bangko. B. Expansionary money policy. C. Constructionary money policy. Para naman sa 6 to 10, magbigay ng 5 uri ng bangko. Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na, ay maaari bang pakipasang yung papel mula likod hanggang harap? At para naman sa ating kasunduan, ay maglabas kayo ng isang kwaderno. Gumawa ng poster tungkol sa inyong naintindihan sa patakarang pananalapi at ilagay ito sa 1/2 illustration board. Yan lamang at maraming salamat. Paalam na.